Hi mga be, kumusta kayo? Today, i-share ko po sa inyo ang aming family holiday glamping dito sa Denmark. Kinabukasan po ang book namin. Kaya naman, namili na muna kami ng mga pangbaon na pagkain para makatipid. Normally kasi mahal kapag doon mo lahat bibilhin, kaya kahit papano nagbaon kami ng onte. Dito po pala walang bagger. Kailangan ikaw mismo mag-pack ng pinamili mo. Mas mabuti rin kung may dala kang bag or eco bag para maiwasan ang bili ng plastic. And you could help to save the planet. Ganun po kasi sila dito ka-responsible. Sana lahat, di ba po? At nag-impake na po kami ng onting damit na madadala. Nag-ready na rin pala ako ng homemade burger patties at caramelized onion para pagdating dun may mailuluto agad kaming pang dinner. Kinabukasan po ay nag-start na kami ng biyahe at kailangan muna namin magbayad ng toll gate para makadaan kami sa malaking tulay. Medyo malayo po ito sa amin. Mga 3 hours po yung biyahe. So let me give you a little tour in our trip mga bebe. Ang tawag nga po pala nila dito ay the Great Belt Bridge. With a length of nearly 7,000 meters, 31 meters wide, and 254 meters high, or 833 feet. At isa po pala ito sa pinakamalaking tulay sa buong mundo. On the left side, we will soon see the old lighthouse na itinayo mula pa noong 1868 na may mas lumang istruktura noong 1809 at ipinatayo during the 12th century. Sa utos ni King Valdemar the Great na naging hari ng Denmark mula pa noong 1154. Kaya naman po ito ay historical. Malapit na nga po pala kami dyan. Medyo matagal lang yung biyahe namin pero okay lang. Masarap din kasi bumiyahe minsan ng malayo, yung parang pagpupunta ka ng probinsya. Tapos may mga magagandang tanawin. Ang sarap tumira sa mga gantong lugar. Malapit sa nature, malinis at sariwang hangin. Yung countryside o probinsya, kahit simpleng buhay lang basta tahimik. Ako lang yung maingay. Huy. Finally, dumating na din po kami sa aming destinasyon dito sa Hazel Go Glamping. At nakita ko na nga yung tent namin. Ayun yung my fire pit. At meron din palang tent sa kabila. At ayan, meron pala silang mga rabbits na pwede ipet ng mga bata. At ito nga po pala yung may-ari na sobrang bait. At ang kanyang doggy na si Chile. Napaka-behave. Ito nga po pala yung tent namin na pang 4 packs. Iba-iba po yung price ng tent nila, depende kung ilan kayo. Ito po, 1,196.25 DK ang per night nila dito. Sa peso, nasa 9,570 per night. Para may idea po kayo sakaling gusto nyo i-try dito. 3 nights nga po pala yung binook namin. Para naman ma-enjoy din namin kasi bihira lang naman at medyo malayo din. Det er en cider, det der. Nå, det er en cider. Ja, og så det der, det er most med forskellige, altså hvad det laver æblemost med forskellige granater, eller hyldeblomst, eller rabarber, eller sådan noget. Også ret lækkert. Så har de sirup og eddike og sennep og... Hindi ko maintindihan. Basta apple cider daw po yun. May mga products din po pala sila dito na pwede bilhin. At ayan, may mga handcraft din. Ito nga po pala yung paligid. Pwede ka mag-bonfire sa gabi lalo na't maginaw. Ito po pala ay isang farm glamping place. Kaya naman napakaraming prutas sa paligid. Meron silang mga apples at mga plums. Meron din silang pear or peras. Kaya lang mga hilaw pa. Meron din silang mga cherries kaya lang wala ng bunga kasi nakain na daw nung nakaraan. Dito tayo sa kapitbahay na tent. Ayan, naglalaglagan lang yung bunga ng mansanas. Kaya pipitas muna po kami. Ito naman po yung mga plums. Sabi po kasi ng may-ari, pwede daw kami mamitas kung gusto namin. Ang bait nga eh. Ang sarap sa feeling, alam mo yung parang nagbakasyon ka lang sa probinsya. Tapos nakaka-relax ng isip kasi napaka-peaceful ng lugar. Nagpahinga lang muna kami sandali. Then after, hinayaan ko na muna sila makipagbanding sa mga rabbits. Gustong gusto nila yan. Ang cute naman kasi nakakatuwa. At nag-grill na kami ng burger patties na ginawa ko sa bahay para sa dinner namin ngayon. Bigyan nyo yan mamaya. Tapos yan, nung gabi nag-bonfire kami. Ang lamig kasi. Medyo hindi po kasi maganda yung panahon ng glamping namin pero okay lang. Buti na nga lang at hindi naman umuulan. Kinabukasan, after po namin mag-breakfast, pumunta naman kami dito sa malaking room nila na malapit lang sa tent namin. Kung saan pwede ka maglaro ng table tennis, air hockey table at iba pang board games. Wala po kasing wifi dito para ma-enjoy ng family yung holiday at nature. Para stress-free. Meron din po silang mga bike na pwede hiramin pag gusto mo gamitin. Mukhang nag-i-enjoy yung asawa ko. And after po pala yan, mag-grill kami ng beef and sausage para sa dinner. Onting olive oil, salt and pepper, okay na.
Ganito kasi ang madaling lutuin pag ganitong mga glamping or camping. Dinner is ready, tara po kain. Kinabukasan po kinausap kami ng may-ari kung gusto daw ni Scarlett mag-horse riding. May mga alaga din po pala kasi silang horses dito. Kaya pinagbibigyan nila yung mga bata lalo pag hindi pa nakakapag-try. Did you just fart? Sounds like a earthquake. Last day nga po pala namin yan. Ginulat kami ng may-ari nag-offer ng 1 night free dahil hindi daw naging maganda yung panahon ng pagpunta namin. Kaya naman wala nang patumpik-tumpik pa tinanggap namin yung offer. Sayang kasi halos 10k din yung per night. Mabait lang talaga yung may-ari lalo pag may bata. At dahil may 1 night free, may chance kami makapunta sa beach na malapit lang dito bago kami makauwi. Bihira lang po kasi kami makalabas ng ganito. 8 minutes po pala by car itong papunta sa beach magmula dun sa glamping place. Magpipiknik po pala kami today at maglalakad-lakad lang sa dagat. Napakaginaw kasi lumublob ng dagat kahit tirik ang araw. Napakalamig ng hangin. Kaya yan, inom-inom na lang. Eme-eme. Ang daming dahilan. Hindi lang po talaga ako marunong lumangoy. Ako lang pala mag-isa dyan kasi nandun sila naglalakad-lakad. Kayo din ba nagpupunta sa beach na hindi rin naman kayo naliligo? Tapos yan, nagpunta kami dyan sa mini golf. Malapit lang din yan sa beach at sa may harbor. Kung gusto niyo po yung mga outdoor activities, magandang spot po ito para sa family and friends. You'll have so much fun. May cafe din po pala sila at fast foods. At masarap ang ice cream nila dito, so don't forget to try. Ito po pala ay located sa Cardamom na 8 minutes drive lang mula dun sa glamping place. At kinabukasan nga po niyan uuwi na kami, kaya naman nagpaalam na si Scarlett kay Chile. Napakabait kasi ng aso na yan. At pauwi na nga kami niyan. Yun lang muna mga be. Ingat kayo lagi. Thank you for watching.